Radio, DZRH-TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, maulang umaga Metro at Mega Manila. Ngayon po'y araw na ng Miyerkules, August 28, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo po munang makakasama. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, Pag-asa nagbabala ng malalakas na buhos ng ulan, epekto ng habagat. Kapatid ni dating Mayor Alice Guo, ginisa sa Senado. Dinaming tumakas sa Pilipinas gamit ang maliit na bangka. Police operation sa Kingdom of Jesus Christ compound, pinatitigil ng Davao Court. China, tinawag ng Pilipinas na biggest disruptor ng kapayapaan sa Southeast Asia. 4 na lalaking hinihinalang biktima ng human trafficking na rescue naman sa Clark Airport. At si 73 o 73.28 milyong pisong disallowed confidential funds ni VP Sara binababalik ng Commission on Audit. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Good morning. Antabay lang po para sa mga anunsyo. Kung meron na, kanina na una na narinig natin na Malabon, walang pasok Para ho sa iba pang kung meron ng mga nagsususpend pang mga LGU, amin ho yung ihahatid sa inyo. Kaya stay tuned lang dito po sa DZRH live via satellite 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay station mula DZRH Lawag at DZRH Zamboanga. Live din tayo sa ilang radyo natin stations nationwide. Simulcast sa DZRH TV at DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, nagbabala ang DOST Pag-asa ng malalakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, lumakas pa ang habagat, epekto ng typhoon Shanshan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Apektado ng habagat hindi lang ang Metro Manila kundi maging ang kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Western Visayas. Kabilang sa makararanas ng malakas na buhos ng ulan ang Bataan, Occidental Mindoro, Negros Occidental, Aklan, Antique, Guimaras, Romblon, Palawan, Batangas, Cavite at Metro Manila. Babala ng Pag-asa sa mga residente sa mga nasabing lugar, mag-ingat sa posibleng flash floods at landslide. Kinumpirma naman ni Sheila Guo na umalis sila ng bansa kasama ang kapatid na si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo at Wesley Guo sakay ng bangka. Sa salaysay ni Sheila sa pagdinig ng Senado, sinabi nitong 3 beses silang nagpalipat-lipat ng bangka patungo sa Malaysia. Ayon pa kay Sheila, gabi sila umalis at sinundo ng van sa kanilang farm sa Tarlac, pero hindi niya alam kung saan sila pupunta at ang alam lamang umano niya ay malungkot ang kanyang kapatid at nagpapasama sa kanya. Dagdag pa nito, bumiyahe sila ng 5 oras bago sumakay sa isang maliit na puting bangka. Mula sa puting bangka, lumipat sila sa malaking fishing vessel at pagkatapos ay lumipat ulit sa mas malaki na bangka papasok ng Malaysia.
Galing kami sa bahay, tapos may suntok sa amin na isang sasakyan, van. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakyan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? 3 po. 3. Sino? Kaming 3. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley. Samantala, iginit naman ni Sheila Guo na hindi niya alam kung nasaan si dismissed Mayor Alice Guo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Sheila na bagaman magkakasama sila sa buong biyahe mula Pilipinas hanggang makalabas ng bansa, ay hindi ipinapaalam ni Alice kung saan siya pupunta. Ng August? Opo. So dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 ata. 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya Puti nagpunta? ko na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis? Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Hindi ko So yun nga, matandaan. tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Sabi. So yung buong panahon na yon, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempen na. Ano yon? Siempen na? Siempen na. Siempen na. Chinese name ang sabi niya sa akin. English hindi ko alam. Ayon kay Sheila, tanging ang huling destinasyon nila ang ipinaalam sa kanya ni Wesley Guo, pero sa lengguwahe lamang na Chinese. Samantala, hindi naman kumbinsido ang mga senador sa kwento ni Sheila Guo na hindi umano nito alam kung saan sila pupunta noong araw na sila ay tumakas ng Pilipinas. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Sheila na huli na rin ang magtanong siya kung bakit palipat-lipat sila dahil hindi na rin siya makabalik pa. Hindi ito bumenta kay Senator Bato de la Rosa, kaya tahasan itong tinawag na sinungaling si Sheila. Pakiramdam umano ng senador na niloloko nito ang komite, kagaya ng ginawa ng kanyang kapatid. Halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Wag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung una Baka talaga akala po, mo kung ano yung ginagawa ni Alice Go sa hindi komite po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na... Pasensya? Kasi sa You are lying. na talaga, hindi ko alam. Yung Makinig lalabas ka, na makinig sabi- ka. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po, Ha? Niluloko mo kami. hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi ko alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Paano sorry si Sheila Guo? Parang takot na takot. Parang wag mo ko iko-contempt. Wag mo ko iko-contempt. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, nasa Jakarta, Indonesia ngayon si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Immigration Commissioner Attorney Norman Tansingco, ito ang iniulat sa kanya ng nakabatay o bantay sarado ngayon ng Indonesian Immigration kay Guo. Po, may confirmation tayo na nasa Jakarta, Indonesia po siya ngayon. Hindi pa siya nakakalabas kasi binabantayan na rin siya ng Indonesian Immigration kung dadaan man din siya sa regular na ports of exit.
Pero hanggang sa ngayon, inamin ni Tansinko na hindi pa rin nila alam kung paanong tunay na nakalabas ng Pilipinas ang dating alkalde. Tinitrace natin siya ngayon, kung nasaan siya ngayon, nakuha na natin, galing siya ng airport ng Jakarta, kung saan siya nagpunta. Humingi lang po ako ng kasi hindi pwede namin madetalye masyado yung mga ginagawa ng Indonesian immigration sa kanila. Pero may sighting po as of now? Yes po, nakuha din natin po yung sinakyan niyang galing airport kung saan siya pumunta. Nakausap na natin yung mga dapat kausapin doon na mga makakapagbigay ng informasyon. Yan po ang tinig ni Immigration Commissioner Norman Tansinko sa panayam ng DZRH. Inamin naman ni Attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo na hindi niya alam na may kinakaharap na kaso ang sinibak na alkalde. Ayon kay Galicia, bunsod ng mga lumalabas na ulat at ebidensya na nakalabas ng bansa. Hindi niya na matiyak kung totoong ito nga ang kanyang nakaharap basta't anya ay nagpakita ito ng driver's license ID. Dagdag pa ni Galicia, sinabihan lamang siya ng kanyang sekretarya na may isang alan na naghihintay sa kanya para magpanotaryo. Una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po, hindi ko po alam na may warrant si Mayor Alice Go. Kung meron man pong pagkakamali on my part na ma-identify ko po na inakala ko pong si Alice Go, hindi ko ho talaga alam na siya yon o hindi po siya yon. Basta't nagpakita po ng ID at inakala ko po na siya. Sa ngayon po hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko, pero hawig po. Yan po ang tinig ni Attorney Elmer Galicia, ang nagnotaryo po ng counter affidavit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na dati na ring nakapanayam dito po sa DZRH. Samantala, hindi naman dumalo si Lucky South 99 Incorporator Cassandra Ong sa pagdinig ng Senado ukol sa paglabas sa Pilipinas ng magkakapatid. Ito ay sa kabila na nasa kustodiya ng Kamara si Ong. Ayon sa Committee Secretariat, nag-request sila sa House Quad Committee na padaluhin sa pagdinig si Ong pero wala silang natanggap na tugon. Binasa naman ni Senate Subcommittee Chairperson Senadora Risa Ontiveros ang liham mula sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdito Pasio. Dito na nakasaad na inaapelan ni Pasio na huwag na dumalo si Ong sa pagdinig at iginigiit nito ang right to remain silent ng kanyang kliyente. Giit naman ni Ontiveros, premature ang request ni Pasio dahil hindi pa naman nila alam kung incriminating ba ang itatanong ng mga senador. May idea na si Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang posibleng tumulong kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go na makaalis ng bansa. Ayon kay Pangulong BBM, katatapos lang niyang makausap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at inihayag nito na halos tapos na ang kanilang investigasyon para tukuyin kung sino ang mga mananagot na individual. Gayunman, tumanggi muna ang Pangulo na pangalanan kung sino ang mga kasabwat sa pagtakas ni Guo dahil inaalam pa nila kung ilan ang mga sangkot at kung gaano kalalim ang sabwatan sa kaso. Pagtitiyak din ni PBBM, may mga personnel o tauhan ng Bureau of Immigration na masisibak dahil sa pangyayari. Una nang sinabi ni PBBM na mananagot ang lahat ng responsable o heads will roll. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:21. Ang natatanggap pa lang natin na opisyal na walang pasok ay sa Malabon. Yan po'y dahil sa pagulan. At kita nyo naman kahapon umulan lang ng malakas at saglit lang nung umaga. Bigla nang nagbabaha, gutter deep. Hindi nga makadaan yung mga light vehicle sa ilang kalsada dyan sa Malabon. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan, lalo na ho sa mga ngayon pa lamang babiyahe, papasok ng Metro Manila at sa kanilang mga trabaho. Pabati dito, happy birthday! Nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Asek Hill Toralba
ng NBP. Ay, magandang umaga po, happy birthday. Ang pagbati ay galing kay Kuyang Eric Dastas. At yun po, antabayan niyo po ang iba pang update sa mga lugar na walang pasok. At eto na, wala na ring pasok dyan sa Quezon City. Citywide class suspension sa lahat ng antas ito, no? Lahat ng antas sa public and private ay wala na rin pasok sa Quezon City. So Quezon City at Malabon City pwedeng mag-extend ng tulog. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:25, kayo pa rin po ay nakatutok sa DZRH. Magandang umaga, Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyong munang pagtiyagaan hanggang alas 6 ng umaga sa mga balita at talakayan sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Pinatitigil na ng korte ang ginagawang operasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Kasunod dito ng inilabas na cease and desist order ni Judge Mario Duaves ng Davao City RTC Branch 15. Nakasaad sa kautusan ng korte na dapat ay alisin ng PNP Regional Office 11 ang lahat ng barikada, barriers at blockades sa mismong lagusan papasok at palabas ng KOJC compound at Jose Maria College Foundation. Ito'y bilang tugon sa hirit na petition for the writ of amparo o temporary protection order ng mga officer at miyembro ng KOJC dahil sa isinasagawang operasyon ng PNP para arestuhin ang puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Nakita ng korte sa kasalukuyang sitwasyon ang urgency na utusan ng PNP Region 11 na agarang itigil ang kanilang operasyon na magdudulot ng panganib sa buhay, kalayaan at seguridad ng mga petitioner. Wala naman nakikitang overkill si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa operasyon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Sa ambush interview sa Malacanang, iginiit ni PBBM na hindi paglabag sa karapatang pantao ang paggamit ng maraming bilang ng mga pulis para isilbi ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Lalo na anya at hahalugugin ang nasa 30 ektaryang lupain ng KOJC compound. Ayon pa sa Pangulo, walang human rights violation dito dahil wala ring dinala na baril ang mga pulis sa pagpasok sa nasabing compound. Posibleng ang motibo anya ng mga nagsasabing overkill at may human rights violation sa operasyon ng PNP ay pamumulitika lamang. What they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest even when he has cases filed against him not only here in the Philippines but also in the United States. Yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Inakusahan naman ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng KOJC, ang gobyerno na nagpapatupad na ng de facto martial law kung ang walang formal na anunsyo. Ganun ba yun? Ito'y sa harap ng patuloy na police operation sa loob ng KOJC compound para tugisin ang puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kasunod din ito ng inilabas na temporary protection order ng Davao Regional Trial Court Branch 15. Git ni Torion, legal ang prayer rally na isinagawa ng mga KOJC members at lumabag ang mga pulis sa karapatang pantao ng kanilang mga miyembro. Depensa naman dito ng PNP, nakaayon sa batas ang operasyon ng pulisya at naniniwala silang nagtatago lamang sa loob ng KOJC compound ang puganteng religious leader na si Kibuloy at 4 pa niyang akusado na miyembro rin ng KOJC.
Balita muna tayo mula sa probinsya. Isang negosyante pinagbabaril sa kanyang bahay ng hindi pa nakikilalang sospek sa bayan ng Leyte. RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang negosyante pinagbabaril na sawi sa bayan ng Leyte. Kinilala ng Philippine National Police ang biktima na si alias Bert 40 anyos, sari-sari store owner, residente ng barangay Colasi sa Leyte. Ang suspek ay isang lalaki na nakasuot ng bunit, nakaitim na t-shirt at itim na pantalon. Nangyaring insidente sa barangay Colasi sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP na sa loob ng kanyang bahay ang biktima ng pagbabarilin ng suspek tinamaan sa dibdib. Itinakbo pa ito sa Biliran Provincial Hospital, subalit diniklara na dead on arrival. Sa kasalukuyan sumasailalim na ng masusing investigasyon ang kapulisan para pag-alaman kung sino ang gumawa ng krimen. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Sa iba pang mga balita, kinwestiyon ni dating PNP Chief at Senator Panfilo Lacson ng Philippine National Police sa masyadong pagiging bukas nito sa mga detalye ukol sa police operation sa loob ng KOJC compound. Kaugnay ito sa ginagawang pagtugis sa puganteng si Kibuloy na nahaharap sa kasong human trafficking, sexual abuse at iba pa. Ayon kay Lacson, hindi na dapat inaanunsyo sa publiko ang mga detalye sa nasabing operasyon. Git nito, dapat sa pagitan lamang ng mga pulis ang anumang human o signal intelligence pati ang equipment na kanilang ginagamit sa operasyon. Muli namang nanawagan ang Commission on Human Rights sa Philippine National Police na ipatupad ang maximum tolerance upang maiwasan ang misconduct at arbitrary arrests. Pinatitiyak din ng CHR sa otoridad na hayaan ng KOJC members na magsagawa ng kanilang religious activities at tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa loob ng compound. Hinimok din ng ahensya mga miyembro ng KOJC na iwasang makisali sa mga aktibidad na labag sa batas na posibleng magpahamak sa kaligtasan ng ibang tao. Kasunod ito ng ulat na nagsusunog na ng gulong, naghahagis ng mga upuan at minumura na ng mga supporter ni Pastor ni KOJC leader Kibuloy ang media. At nakunan din to ng video, no, yung mga gustong mag-cover dun sa nangyayari on ground dyan mismo sa harap ng KOJC, hinaharas nitong ibang mga miyembro ng KOJC. Itinataboy, sinasabihan ng kung ano-ano. Samantala, kapwa naman hinimok ng CHR ang dalawang partido na hayaang isakatuparan ng legal proceedings nang walang naagrabyado at naniniwala silang dapat managot ang akusado na puganteng religious leader. Pinasusuko naman ng mapayapa ni Senadora Amy Marcos si Pastor Apollo Kibuloy sa pambansang pulisya. Ayon sa presidential sister, naniniwala siyang kayang-kaya ng founder ng KOJC na ipagtanggol ang kanyang sarili sa tulong na rin ng mga abogado. Pero nanindigan si Marcos na hindi katanggap-tanggap ang anyay marahas na pagsisilbi ng arrest warrant sa appointed son of God. Inilarawan pa ng mambabatas na labis-labis ang pagpapadala ng 2,000 pulis sa compound na nagdulot ng takot sa mga miyembro ng KOJC at nauwi pa sa pagkamatay ng isang individual dahil sa atake sa puso. Pinagsabihan din ni Senadora Marcos ang PNP na hindi nakatutulong ang ipinatutupad nilang sistema sa pagtangkang madakip si Kibuloy. Muling umapila ang senadora sa mga pulis na maging mahinahon sa kanilang search operation at alalahanin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Ginawa ni Senadora Marcos ang pahayag matapos sumumpa ang Police Regional Office 11 na hindi sila magpo-pull out sa KOJC compound hanggat hindi nila nadadampot ang puganteng pastor. Samantala, tinawag naman ng Department of National Defense
Secretary Gilbert Gibo Teodoro ang China na pinakamalaking tagasira ng kapayapaan sa Southeast Asia. Kasunod ito ng panibago na namang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, batid ng lahat ng lider sa rehiyon ang ginagawa ng Beijing para lumikha ng kaguluhan. Gayunpaman, tiwala ang kalihim na hindi magtatagumpay ang China na buwagi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Panawagan ni Teodoro sa mga bansa sa ASEAN magkaisa sa pagtatanggol ng sovereign rights ng bawat membro at pag-usapan na lang sa loob ng ASEAN ang anumang territorial dispute sa pagitan ng miyembro ng samahan. Samantala, balita muli mula sa probinsya, sospek sa pagpatay sa 22 anyos na binata sa Binmaley, Pangasinan, arestado. Detalye RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Nasa custodial facility ng Binmaley Police Station ang suspect na sumaksak at nakapatay sa biktimang si Mark Loter Gabilan Mendoza, 22 anyos binata, residente ng barangay Baybay Lopez, Binmaley. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, naaresto ng kanyang mga tauhan ang suspect na si Richard Gutierrez, 42 anyos, residente ng barangay Biek. Makalipas ang isang linggo mula ng maganap ang krimen, magugunit ang Agosto 20 alas 11 ng gabi, nagtungo sa barangay Biek ang biktima na umano ay lasing at nagkaroon ng mainitang pakikipagtalo kay Rafael Gutierrez, 26 anyos, kapatid ng suspect, at dahil sa kanilang ingay ay nagising ang suspect at umano'y sinasaway ang dalawa, subalit sila ng biktima ang nagkainitan hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang suspect at sinaksak sa kaliwang tagiliran ng biktima dahilan ng kanyang pagkamatay. Mabilis na tumakas ang suspect matapos ang krimen. Nang maaresto ang suspect, kanya labis niyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa at hindi daw niya ito sinasadya. Kasong homicide ang kinakarap na asuntungan ni Richard habang nakaburol pa sa kanilang tahanan ng mga labi ng biktima. Ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:37. Ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis, ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. RH! Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang umaga, Pilipinas! Kayo pa rin po ay nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Live via satellite sa 666 kHz Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa mga nakatutok sa DZRH TV sa ating higit 1,000 cable operators nationwide. Maulang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Pilipinas! Alright, sa lahat ho ng mga naghahabang ng mga walang pasok, magkamustahan muna tayo. Kamusta ho ang sitwasyon po sa inyong mga lugar? May mga natatanggap tayong ulat mula sa MMDA na baha sa ilang lansangan sa Metro Manila. Kaya ho, ingat-ingat ha. At double check bago lumusong kung sakali man may namamataan kayong pagbaha. Let us know kung ano pong sitwasyon sa inyong lugar. Nasaan man po kayo ngayon, gaano kalakas ang ulan. Yan daw sa bahagi ng 13 Martires sa Cavite, nako, malakas-lakas din ang ulan. Doon din, papasok tayo kanina ng mula south sa Cavite, papasok ng Metro Manila. Malakas-lakas, panaka-naka din yung pagulan, lalo na pagpasok dito sa Metro Manila. Ay mga bumabiyahe ho, bagamat paliwanag naman na ng konti, ingat-ingat pa rin ho sa pagmamaneho. Dala-dala rin ho tayo ng payong at panangga sa ulan at uso na naman ang flu.
Dito ko lamang po yung mga lugar na walang pasok. Lungsod ng Malabon, all levels, public and private. Gayon din sa Quezon City at sa Taytay Rizal. Ito yung mga kagabi pa nag-announce yung QC. Kani-kanina lang din yan. At kapapasok lamang sa ngayon. Ang lungsod ng Caloocan ay wala na rin pasok, all levels. So ayan po, sa mga nag-aabang na mga walang pasok, ayan lamang pong 3 dito sa Metro Manila. Sa ibang mga lungsod, wala pa. Nakikiramdam pa siguro. Pero yan lang po muna, Malabon, Quezon City at Caloocan. All levels, public and private. Ganoon din po sa Taytay Rizal. Ingat-ingat po sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning, Edward Batayan. Shene Mendoza. Mamaya isa-isain natin yung mga lugar na walang na nakitaan na tayo ng pagbaha. Kay Melisa Lazo, nagtatanong kung may pasok ba sa Caloocan. Nako, wala po, kaka-announce lang po na walang pasok ngayon dyan sa Caloocan. Loida Sacramento ng Santa Rosa, Laguna, good morning. Arjun Tiger, good morning. Renato Campo ng Quezon City na wala na ring pasok ngayong umaga. Rosana Salsona, good morning. Marcelino Mojica, ating kababayan dyan sa New York. Ana Malim na mula naman sa Qatar. Marilu Jeronimo, Cabanatuan City, good morning. Yan din kay Leonard Habungan at syempre sa mga suki natin na nakatutok po dyan sa Naik Public Market. Good morning po sa inyo dyan. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Stay safe. At wag magpapaulan. Minsan lang naman itong ganitong panahon. Kaya nga kung minsan parang medyo late ako nagising kanina. Pagka ganitong malakas ang ulan, masarap pang simoy ng hangin. Yun nga lang ho. Sa iba, hindi naman ganito rin ang sitwasyon. Kaya ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas! So yun pa lang ho, Malabon, Quezon City at Caloocan para sa Metro Manila ang nagdeklara na ng walang pasok, all levels, at sa labas naman ng Metro Manila ay ang Taytay sa Rizal. Sa iba pa nating mga balita, handa ang militar ng Estados Unidos na samahan ang mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, maaaring mag-escort ang kanilang barko sa resupply boat ng Pilipinas upang maiwasan na maulit pa ang pambubuli at pag-atake ng China. Ginawa ni Paparo ang pahayag matapos ang serye ng maritime at air confrontation sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Noong nakalipas na linggo, nagpakawala ng flares ng China sa aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa bahagi ng Escoda Shoal. Nasundan pa ito ng pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng PCG at pambobomba ng tubig habang napurnada rin ang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisda sa West Philippine Sea matapos silang palibutan at harangin ng 4 na barko ng CCG at People's Liberation Army Navy noong Lunes. At sa kapapasok lamang na balita, sa lungsod ng Maynila ay wala na rin pong pasok. All levels ba ito? Maaga-aga nag-announce si Mayora Hani ngayon. Sa mga taga-lungsod ng Maynila ay wala rin pong pasok. All levels na ba ito? All levels sa public and private ay wala na rin pasok. Ulitin ko ho, Malabon, Quezon City, Caloocan, at sa lungsod ng Maynila, mapa face-to-face man at online classes ay suspendido na po ngayong umaga. Stay safe po mga kababayan. 4 na lalaki naman na hinihinalang biktima ng human trafficking ang nailigtas na mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa Clark International Airport sa Pampanga. Ang 4 ay aalis na bilang turista patungong Singapore para magbakasyon, ngunit dahil sa pabago-bagong pahayag ng mga ito ay isinailalim sila sa secondary inspection. Sa investigasyon, umamin ng mga ito na patungo sila sa Qatar para iligal na magtrabaho bilang hairdressers at massage therapist.
Inamin din ng 4 na nagbayad sila ng 10,000 pesos sa kanilang recruiter para sa pagproseso ng kanilang dokumento. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang nasabing fake tourist scheme ay hindi na bago at madalas ito ang ginagamit ng mga human traffickers. Ang 4 ay nasa pangangalaga ngayon ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para isailalim sa mas masusi pang investigasyon. Ang armadong grupo naman sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, dinisarmahan ng PNP. Sa detalye, RH19, Jun Dimakutak. Jun, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Arestado at dinisarmahan ng Pandag PNP at ng mga tropa ng 1st Mechanized Battalion ang 12 katao na nakastandby sa isang abandonadong gusali sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur. Sa ulat mula sa Pandag PNP, nakatanggap umano sila ng tawag mula sa ilang concerned citizen na may sightings ng mga armadong kalalakihan malapit sa kanilang lugar na nagkukubli sa isang inabandonang bahay pasado alas 11 ng gabi. Dumating din sa area ang 1st Mechanized Battalion led by Lieutenant Colonel Roberto Betita na nakatanggap din ng tawag mula sa community at agarang nagsagawa ng joint operations laban sa mga armado. Hindi naman lumaban ang mga armado habang papalapit ang government forces sa kanila at isa-isang kinuha ang kanilang mga baril na kinabibilangan ng 2 M16 rifles, 5 caliber 45 pistols, mga magazines na loaded na mga bala, isang pocket knife at mga personal belongings. Sa himpilan ng Pandag PNP, pansamantalang nakakulong ang 12 involved habang patuloy na inimbestigahan sa kung ano ang kanilang pakay ng pagbitbit ng mga loose firearms ng ganong 10 oras ng gabi at kung sino ang kanilang inaabangan sa lugar. Labis namang pinasasalamatan ni 1st Mechanized Brigade Commander Brigadier General Andres Santos ang mga sibilyang mabilis na nakapag-report at napigilan ang isa na namang sanang karahasan o pagkabuhis ng buhay. Paalala naman ni 6ID and JTF Central Commander Major General Antonio Nafarete na hindi sila mangingiming tugisin at dakpin ang mga lumalabag sa pagdadala ng mga loose firearms sa kanilang AOR. Mula sa Central Mindanao, ako si Jun Dimakutak, RH19, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, tabayanan nyo ho kung may madadagdag pa sa mga lugar na walang pasok at mamaya ulit-ulitin din ho natin yan. Oras ho natin, 12 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. You are watching Season. Ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. MBC Media Group. Proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Balikan natin ang mga lugar na wala hong pasok ngayong araw ng Miyerkules, August 28, 2024.
Bunsod ho yan ng nararanasan pa rin natin ngayon tuloy-tuloy na pagulan. At makibalita tayo maya-maya sa DOST Pag-asa kung kamusta. Hanggang ano oras sa buong araw ba natin mararanasan ito? Kamusta ho sa inyong lugar? Pwede ho kayong magkomento sa ating chat box sa ating Facebook at YouTube Live sa DZRH News at DZRH News Television YouTube channel. Pwede po sa ating text line 0919-282-6485. Para ho sa mga lugar na walang pasok, lungsod ng Malabon o Malabon City, all levels public and private. Gayon din po sa Quezon City, lungsod ng Maynila at Caloocan ay deklarado na pong walang pasok, all levels public and private. Sa labas naman ho ay Taytay Rizal pa lamang ang ating natatanggap na ulat na wala pong pasok ngayong umaga o ngayong araw. At sa mga nag-aantabay pa ho kung may pasok sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, maging sa pasok sa trabaho ay wala pa pong anunsyo. Ito pa lamang ho, Malabon, Quezon City, Manila at Caloocan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, gaya ng nangyari sa Senado, naging mainit rin ang deliberasyon ng 2025 proposed budget ng Office of the President o Vice President sa Kamara de Representantes. Dito tinalakay ang tungkol sa kontrobersyal na Intel at confidential funds ng OVP noong taong 2022. Hindi diretsang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong ng kongresista, dahilan para magkainitan ang mga ito. Sa kalagitnaan ng talakayan, sinabi ng bise na napalitan ang regulasyon at hayaan ng House Committee on Finance na mag-preside ng budget hearing. Pero giit ni Kimbo, hindi pinapayagan na magsabi ng motion si Vice President Sara dahil hindi naman siya resource person na dapat sumunod sa regulasyon ng komite. Pinababalik naman ng Commission on Audit o COA kay Vice President Sara Duterte ang 73.28 milyong piso mula sa 125 milyong pisong confidential funds na ginastos ng kanyang opisina sa loob lamang ng 11 araw, 11 days noong December 2022. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President OVP, ipinaliwanag ni COA Assistant Commissioner Alexandro Juliano na ang notice of disallowance ay inilabas kung nakita ng ahensya na mali ang paggastos ng pondo. Lumabas kasi na inconsistent ang ginawang paggastos ng pondo ng OVP mula sa dapat na paggastosan ng confidential funds. Sa tala, halos 2/3 ng kabuuan ng nasabing budget ay ginastos upang ipambili ng lamesa, upuan, desktop computer, printer at iba pa. Bunsod nito, binigyan ng COA si VP Sara, si Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng 6 na buwan upang isettle ang disallowance at umapela. Umaasa naman si Senadora Amy Marcos na kapwa mabibigyan ng courtesy approval ang hinihiling na budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Ayon sa Presidential Sister, bilang kortesiya ay dapat maging tuloy-tuloy ang paglusot sa Senado ng panukalang budget ng tanggapan ni na PBBM at VP Sara Duterte. Inamin ni Senadora Marcos na nagulat siya ng magsagutan sina VP Sara at Senadora Risa Ontiveros sa budget hearing noong isang linggo. Umaasaan niya siyang hihinahon ng sitwasyon sa plenaryo at walang magiging problema sa pagpasa sa panukalang budget ng tanggapan ng Vice Presidente. Ginawa ni Senadora Marcos ang pahayag matapos magkainitan sina VP Sara at Ontiveros sa pagsalang ng 2.037 bilyong pisong proposed budget ng Office of the Vice President sa nakaraang puyang pagdinig ng Senado. Trust at performance rating naman ni PBBM tumaas pero Vice President Sara bumaba. Ayon sa isang research, alamin natin ang buong detalye mula kay Rose Babiera ng DZRH TV. Rose. Bumawi ang trust and performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong tumaas batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Samantala, naitala naman ang 3 hanggang 4% pagbagsak sa rating ni Vice President Sara Duterte.
Batay sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta, pumalo sa 71% ang trust rating ni PBBM as of July 2024. Mas mataas ito ng 2% kumpara sa 69% na marka na naitala ng Pangulo noong Marso ng taong ito. Nasa 10% naman ang bilang ng mga hindi nagtitiwala sa presidente, habang 19% ang hindi pa nakakapagpasya. Tumaas din ng 3% ang performance rating ni PBBM. Mula sa 65% noong first quarter ay umakyat ito sa 68% ngayong second quarter. Malaking bilang ng mga nagsasabing nagtitiwala sila sa Pangulo ay mula sa Balance Luzon na sinundan ng NCR at Visayas Region. Samantala, nakitaan naman ang pagbaba sa kanyang trust and performance rating si VP Sara. Mula sa dating 68% ay bumagsak ang trust rating nito ng 3% at ngayon nasa 65% na lamang. Maging ang performance rating ng Vice Presidente ay bumaba ng 4%. Mula sa 64% noong unang quarter ng taon ay pumapatak na lamang ito sa 60% sa ikalawang quarter. Ayon sa Okta, makikitaan ang downward trend sa trust and performance rating ng Vice matapos itong magtala ng magkakasunod na pagbaba sa resulta ng parehong survey na isinagawa mula pa sa fourth quarter ng 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ito rin anila ang kauna-unang pagkakataon na nagtala ng mas mataas na rating si PBBM kay VP Sara sa loob ng 3 taon. Isinagawa ang survey na ito sa pamamagitan ng face-to-face interviews noong ika-30 ng Hunyo hanggang sa ika-5 ng Hulyo ng taong 2024. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose. Samantala, sa papasok lamang din po na impormasyon ay wala ng face-to-face classes sa Navotas. Buti ko lamang po ay nadagdag sa ating bilang ng mga walang pasok ay ang Navotas ay wala na rin pong face-to-face classes. So yan po ay Malabon, Quezon City, Caloocan, Maynila at Navotas. Binigyang importansya naman ni Senator Loren Legarda ang pagkakaroon ng benepisyo ng mga opisyal ng barangay. Sinabi ni Legarda na naghain ng Senate Bill No. 2786 o ang Regularization of Barangay Officials Act, ang kawalan ng financial stability ng barangay officials ay maaaring magdulot ng financial stress sa kanila at maaaring makaapekto sa maayos na paghahatid ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng panukalang batas ang punong barangay, miyembro ng Sangguniang Barangay, Sangguniang Kabataan o SK Chairman, Barangay Secretary at Barangay Treasurer ay ituturing ng regular na empleyado ng pamahalaan. Magkakaroon sila ng buwan ng sweldo at allowances at magiging miyembro ng GSIS, PhilHealth at Pag-ibig, pati na ang ibang benepisyo sa ilalim ng Civil Service Law at iba pang alituntunin na pumapailalim sa mga kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng Section 4, ang sweldo ng punong barangay ay magiging katumbas ng konsehal ng bayan o syudad. Ang mga miyembro ng Sangguniang Barangay ay may katumbas na 80% ng sweldo ng kapitan at 75% naman para sa escape chairperson, kalihim at ingat yaman ng barangay. Maging lider at maglingkod sa bayan. Ito ang bahagi ng talumpati ni Senator Bongo sa pagdalo sa 83rd Commencement Exercises ng mga estudyante sa Philippine Christian University o PCU sa Maynila. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, naanayahan si Go bilang speaker at panauhin pandangal sa graduation na may temang Serving with Character. Ayon kay Senator Bongo, ang pagdilingkod ng may katangian at ay nangangahulugan ng pagdilingkod sa taong bayan na may habag, pagmamahal at katapatan sa isang salita at may malasakit. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Go ang kanyang legislative efforts, ang mga panukalang batas sa Senado na kanyang inihain at ang patakaran ng gobyerno na kanyang sinusuportahan. Dahil ang graduation ay kasabay ng National Heroes Day, hinamon ni Go ang mga nagsipagtapos na muling tukuyin ang kabayanihan sa pamamagitan ng araw-araw na kabutihan. ng umaga sa lungsod po ng Marikina. Marikina City ay wala na rin pasok, all levels, public and private. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH
Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Samantala, andyan na ba ang ating pag-asa? Atin munang alamin, kamustahin natin kung gaano katagal o mararanasan pa natin itong mga pagulan at ano bang dulot nito? May binabantayan ba tayong bagyo o localized thunderstorm lang ito o habagat? Kasama na natin si Ms. Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Ms. Rhea, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo na nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa at patuloy pa rin umiiral ang hanging habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong araw, asahan po natin magpapatuloy yung mga malalakas or mga katamtaman hanggang sa malalakas mga pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Samantalang magiging makulimlim naman po yung panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan sa areas naman po ng La Union, Pangasinan, Benguet, Bicol Region, nalalabing bahagi ng Kabisayan at nalalabing bahagi din po ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. For the rest of the country, yung nalalabing bahagi po ng ating bansa ay magpapatuloy naman po yung mainit na tanghali o mainit na panahon pagdating, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin ng mga biglaan, ng mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms pagdating naman po sa hapon at sa gabi. Naasahan po natin itong mga pag-ulan dulot ng epekto ng habagat ay most likely tatagal po siya bago matapos ang linggo or hanggang sa darating na weekend. Ganun. So Ma'am Rhea, ibig sabihin hanggang sa Friday, tuwing gantong umaga, mararanasan po natin itong ganito mga pag-uulan. Yes po, tama po. Although inaasahan po natin yung malalakas po talaga ng mga pag-ulan is most likely mararanasan po ngayong araw at unti-unti po siyang hihina over the next few days. Alright. Ang ating pong nararanasan ngayon, Ma'am Rhea, ay habagat. Tama po, tama po. Alright. Maraming salamat po. Magandang umaga, Ms. Rhea. Maraming salamat din po. Ingat po. Ms. Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Magandang Umaga Pilipinas! Balikan natin ang ating headlines. Pag-asa nagbabala ng malalakas na buhos ng ulan, epekto ng habagat. Pasok sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Lalawigan, suspendido. Kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ginisa sa Senado. Inaming tumakas ng Pilipinas gamit ang maliit na bangka. Police operations sa Kingdom of Jesus Christ compound, pinatitigil ng Davao Court. China, tinawag ng Pilipinas na biggest disruptor ng kapayapaan sa Southeast Asia. 4 na lalaki hiniinalang biktima ng human trafficking na rescue sa Clark Airport. At 73.28 milyong pisong disallowed confidential funds ni VP Sara pinasasauli ng Commission on Audit. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Miyerkules, August 28, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pa rin pong nakakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Sa detalye pa rin po ng ating mga balita, nagsuspende ng pasok ang iba't ibang LGU sa Metro Manila patuloy o epekto ng patuloy na pagulan na dala po ng habagat. Partikular sa mga nagsuspende ng pasok all levels ang Malabon, Quezon City, Caloocan, Maynila, face-to-face at online classes. Sa Navotas naman po ay walang face-to-face. Gayon din ang Marikina City at nadagdag na rin po sa listahan ang Pasig City.
All levels po yan, public and private. Samantala, suspendido rin po ang klase sa Taytay, Rizal. Ayon po sa DOST Pag-asa, ay posibleng maranasan ng mga ganitong pagulan hanggang sa darating na Biyernes, pero inaasahang unti-unti na itong hihina. 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, pansamantalang ipinagpaliban ng Department of Transportation ang revised guidelines sa Toll Expressway na maniningil ng multa sa mga motoristang kulang o walang load sa kanilang RFIDs. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus. Ayon kay Corpus, nakatakda dapat ipatupad ang bagong toll guidelines sa Linggo, August 31. O Sabado, August 31. Pero inusog muna ito sa unang araw ng Oktubre. October 1 po ang binanggit po ng ating kalihim. October 1. Na ipa-implement itong ating JNT. So meron pa tayong 30 days tayo to fine-tune the operations ng expressway to inform our motorists kung paano ang responsableng paggamit ng RFID. Ang tinig ni Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Samantala, balita mula sa Senado, paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dapat munang itigil ayon kay Senator Bongo. Balita mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa pamahalaan na ipagpaliban muna ang paglilipat ng natitirang bahagi ng 90 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ito'y habang wala pang desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng ilang grupo kontra rito. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Go bilang chairman ng Senate Committee on Health na nangangamba siya na baka darating ang araw ng magdesisyon ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang paglilipat ng pondo. Tanong ng senador, maaari pa kayang ibalik ito sa PhilHealth? Halos 90 billion pesos ang unutilized funds ng PhilHealth ang ipinalilipat sa National Treasury upang gamitin sa mga unprogrammed funds project ng pamahalaan. Giit ni Go, dapat ang pondo para sa kalusugan ay dapat lamang para sa kalusugan. Una nito iniulat na 30 billion pesos na mula sa 90 billion pesos na target na unutilized funds ng PhilHealth ang nailipat na sa National Treasury. Narito si Senador Bongo. Habang nakabinbin ito sa korte, hindi kaya dapat hintayin muna natin ang desisyon ng Supreme Court bago natin gamitin ang pondo ng PhilHealth sa iba't ibang mga proyekto na wala namang kinalaman sa kalusugan o health. Hindi po milyon, kundi bilyones po ang pinag-uusapan natin dito. Paano kung sabihin ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas o sa simpleng salita, mali ang inilipat o nagamit sa ibang proyekto ang pera ng PhilHealth funds? Naloko na, nagastos na yung pera sa ibang project. Pwede pa bang maibalik yun? Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Umalo naman sa kabuuang 105 ang bilang ng mga mambabatas sa Kamara na umanib sa partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos formal na manumpa sa partido sina Cagayan 1st District Representative Ramon Nolasco Jr. at San Juan City Lone District Representative Maria Isabel Zamora. Bukod pa rito, nanumpa rin ang 32 kasalukuyan at mga dating opisyal ng gobyerno na target tumakbo sa nalalapit na 2025 midterm election. Tiwala naman si Romualdez na ang pagdami ng bilang ng mga kasapi ng partido ay nagpapalawak ng suporta ng Kongreso sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos at sa agenda nitong pag-unlad sa bagong Pilipinas. Hawak na ng PNP CIDG si Daraga Mayor Carlwin Baldo matapos itong sumuko sa pulisya sa Kamalig Albay kahapon ng madaling araw. Kaugnay ito sa kaso ng pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at sa kanyang police aide na si Master Sergeant Orlando Diaz noong December 2018 habang nasa isang gift-giving event sa Daraga. Ayon kay Police Major Carlo D. Kamalig MPS Chief, sumuko si Baldo alas 11 ng Lunes ng gabi kasama ang kanyang kapatid na si Kamalig Mayor Carlos Baldo. Natiklo si Mayor Baldo sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte at isinilbi ito sa kanya pasado
Sabado alas 12 ng hating gabi kahapon. Si Baldo at 5 iba pa ay nahaharap sa 2 bilang ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Samantala ating alamin ang sitwasyon sa lungsod ng Quezon o Quezon City. Malakas ba ang pagulan dyan? RH5 Val Gonzales. Val. Kuya Yuel, mula pa kagabi hanggang ngayong oras na ito, may tuloy-tuloy ang mahinang hanggang kamay kalakasang mga pag-ulan dito sa lungsod ng Quezon at iba pang lugar dito sa Metro Manila. Nagpapatuloy ang monitoring ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO sa mga low-lying areas sa lungsod mula pa kaninang madaling araw. Ating gabi pa lamang ay nag-abiso ng Pag-asa Hydrometeorology Division ng warning dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig ng Lamesa Dam. Sa huling report na inilabas ng Lamesa Dam Management as of 4:10 a.m. ngayong madaling araw ay nasa critical level na ang antas ng tubig ng dam na nasa bahagi ng North Fairview, Quezon City sa level na 80.05, Kuya Yuel. Abay, mayroon na lamang 0.10 meters. Malit na ito bago maabot ng dam yung spilling level na o yung automatic na spilling level na 80.15 meters. Sa pamantayang sinusunod ng Lamesa Dam Waterworks sa pagsapit ng 79 meters ay magdideklara ng alert level at kapag umabot na ng 79.30 meters ay alarm level, critical level naman kapag nasa 79.50 meters bago maabot ang automatiko na pag-apaw kapag naabot na ang 80.15 meters na water level. Ito kasing etong Lamesa Dam, Kuya Yuel, ay wala itong gate o wala itong hanggang, kaya automatiko na pagsapit ng 80.15 meters ay umaapaw na ito. Sakali lang, Kuya Yuel, na umapaw, pero dahil sa patuloy na mga pag-ulan, ang unang mga barangay na maring maapektuhan sa pag-apaw ng tubig ng Lamesa Dam na dadaan ng kahabaan ng Tulyahan River ay ang mga barangay ng Greater Lagro, Greater Fairview, North Fairview, Barangay Nagkaisang Nayon, dyan sa may bahagi ng Palmera Homes sa Novaliches, Santa Monica. Ito'y bahagi pa rin ng Novaliches at sa Novaliches proper, ang Gulod at maging sa Barangay San Bartolome, Quezon City, at ang dadaanan bahagi ng katubigan ay itong Tulyahan River na maglulusot hanggang doon sa bahagi ng Malabon. Dito pa rin, yan pa rin sa bahagi ng Kamanaba area. So yan yung sitwasyon. Ngayon ay medyo humina na yung nararanasang mga pag-ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Samantala, dyan naman sa Maynila, may estero na o sa estero de Maypaho malapit ng umapaw. Yan po ay nasa boundary ng Maynila at Caloocan. Samantala, bago natin dakuha ng report ni Kuya Boy Gonzales, ay sa lungsod ng San Juan ay wala na rin pong pasok all levels. Kung dumagdag na, nadadagdagan na mga lungsod sa Metro Manila ay nadagdagan po ang mga walang pasok. Yan po ay batay sa anunsyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Samantala, dakuha na natin ang report ni RH29 Boy Gonzales, estero de Maypaho. Yan po sa Maynila at Caloocan ay malapit ng umapaw. Ang bilis RH29 Boy Gonzales. Boy! Konti na lang, Yuvel, at mapupuno na itong estero de Maypaho. Ito yung boundary ng Caloocan na Maynila. Itong estero de Maypaho ay nagdudugtong dito sa area ng galing ng Quezon City. At sa ngayon ay kapag bumuhos pa yung malakas na ulan, posible na umapaw na itong estero de Maypaho. At kapag umapaw na ito, ay magdudulot ito ng mga pagbaha dito sa kahabaan ng boundary ng Arpapa sa boundary ng Caloocan at Maynila. At sa ngayon ay medyo tumila ng napakalakas na ulan kanina
Bagamat wala nang pasok ang Maynila, pagiging Caloocan ay sinuspindi na ng Manila LGU ang klase sa Manila. Wala naman tayong nakikita mga estudyante. Maagap na nalaman ng mga magulang na walang pasok sa lungsod ng Maynila. Dati pag ganitong oras, may mga nakikita na tayong mga estudyante na naglalakad-lakad na. Pero sa ngayon, dahil sa maagang dineklarang walang pasok, ay wala na tayong nakikita dito sa area ng Arpapa. Maluwag yung daloy ng sakyan ngayon dito sa Arpapa, bagamat may ginagawa ang Maynila dito sa boundary. Makikita mo at maluwag ang daloy ng sakyan sa video na ating pinadala. At yung ulan, hindi naman nakakalakasa sa mga sumandaling ito. Pero dahil sa inaasahan na makakaranas tayo ng malalakas na pagulan sa Maynila, ay agad na sinuspende ng Manila LGU. At yung creek na ng Estero de Maypao, ang ayon sa mga mas pabilis ngayon ng pagbaha dito naman sa area. Dati, Yuel, na unang bumabaha itong Arpapa, yung boundary mismo. Pero ngayon, mas yung Hermosa, ay mas kanina may mga nagsabi sa atin na may tubig pero hindi naman malalim itong tubig baha sa ibang mga lugar. Halimbawa, dito sa may area ng Rizal Avenue, patungo ko na Pampanga Street, hanggang dito sa may Plumin Street. Yan yung karaniwan, pero sa mga sumandaling ito, wala pang reported na malalim ang baha dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga papasok na na hindi maiwasan talaga. Wala namang suspension sa mga may trabaho. Sa Pateros, wala na rin daw pong pasok, all levels. Babalikan ho natin ang sitwasyon sa iba pang mga kalsada sa Metro Manila at kung ano-ano yung mga nadagdag sa ating listahan ng walang pasok. Ang ating pong oras, 5:19. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Para sa paulit-ulit na pain, Skillan. Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. RH! Number 1. Umaga Pilipinas. Alas 5:25 na po ng umaga at sa mga nag-aabang-abang ho ng mga walang pasok, ulitin ho natin, ito na ho yung mga nadagdag sa atin pong listahan. Patuloy ho tayo nakatatanggap ng mga komento, ng mga reports mula din po mismo sa ating mga kababayan na napakalakas ng ulan sa kanilang lugar. Sabi po ng Pag-asa, wala naman tayong minomonitor na bagyo, pero yan po ay epekto lamang ng habagat. Kung saan pinakainaasahan daw natin ngayong araw. Ngayong araw daw po tayo uulanin talaga. Hanggang sa darating yan na Friday, pero pagsapit naman ng Friday, pahina na ito. Bacoor, Cavite, malakas din daw po ang ulan, maging dyan sa Masbate. Pasay City, malakas daw po ang ulan pero wala pang, so far, wala pang suspension. Ito pa lamang po yung mga lugar na may suspension tayo. Malabon, Quezon City, Caloocan, Maynila, Navotas, Marikina, Pasig, San Juan at Pateros. Yan po yung nababasa nyo rin sa inyong RH television screen. Tulitin ko lamang po para sa mga nakikinig sa radyo. Malabon, Quezon City, Maynila, Caloocan, Navotas, Marikina City, Pasig City at San Juan City. Yan po all levels, public and private. Maganda umaga, Pilipinas! Atin munang alamin ang sitwasyon mula dyan sa Caloocan mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin?
Bahagyan ng tumila yung ulan, pero yung bahang idinulot nitong magdamag na ulan. Itong kaba ng 8th Street, kapag galing ka na sa papunta ka ng City Hall ng Caloocan, ay binaha, lalo na itong kaba ng 10th Avenue. Nagmistulang ilog sa mga oras ito, itong baha. Pero ayon sa mga bystander, ang bilis umakyat, ano? Ngayon, ang bilis, Edwin. Parang ilog na. Mm-hmm. Yung agos ng tubig, para kang nasa ilog sa probinsya na kitang-kita mo yung lakas, halos yung magit-kilating gulong na sasakyan ay lubog. Pero doon sa ibang bahagi ng Malabon, ang base doon sa tala ng Malabon Residential Management, yung bahagi ng Ubando Road at Pangulo Road ay malalim lampas sa gutter yung tubig. Yung ibang bahagi ng Dampalit, ang Ulong Duhat, at ibang bahagi naman ng bayan ay bahagyang binaha dahil doon sa pagulan. At pero doon sa pagtala nila, yung nakaban ng MX Del Pilar at Governor Pascual Avenue ay bumaba na rin. Pero kagabi pa lang doon sa mga post, yung bahagi ng Katmon ay nasa gutter deck na yung tubig. So hindi pa natin makikita hanggang ngayon dahil malakas pa rin yung ulan. Pero mamaya, babalik tayo para sa mga detalye ng mga pagbaha dito sa bahagi ng Camaraba. Ngayon ay tumila ng bahagya yung ulan, pero may mga mababasa ka pa rin kapag wala kang bayo, kaya kainan pa rin na magdala ng pananggalang para sa protection natin, para hindi tayo magkasakit, lalo na ngayong tuloy-tuloy yung mga pagulan. Yan natin update, Joel. Wala pa rin dito sa bahagi ng Caloocan at Malabon. Ako si Edwin Duque, nagulat sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque, live mula sa Caloocan. Nawala na rin pong pasok ngayong araw. Samantala, alas 5:28 sa kabila ng pagpapatupad ng napakababang taripa na 15% sa imported na bigas, halos hindi gumagalaw ang presyo ng bigas sa pamilihan at patuloy ang kalbaryo ng mga kababayan, daing ni Senator Amy Marcos. Bago ipatupad ang 15% taripa, nasa 60.65 pesos ang kada kilo ng special imported rice, 56 pesos and 84 centavos naman ang premium imported, habang 53 pesos and 43 centavos ang well-milled imported. Pero nitong August 12 hanggang 17, halos hindi gumalaw ang presyo. Nasa 60 pesos and 7 centavos ang kada kilo ang special imported rice, habang 56.43 naman ang premium imported, 52.97 ang well-milled imported at 48.17 ang imported regular milled. Dagdag pa ni Senadora Marcos ang kanyang panawagan na maimbitahan ng lahat ng grupo ng magsasaka at ibang stakeholders para isa-isang malawakang konsultasyon at pag-review sa pagbababa sa 15% na taripa. Ipinasa naman ng Senado sa ikatlong pagbasa ang panukalang batas na inihain ni Senator Loren Legarda na nagdedeklara sa August 1 ng bawat taon bilang araw ng paglathala at pagtatanyag ng kasaninlan ng Pilipinas. Ayon kay Legarda, principal sponsor at co-author ng Senate Bill No. 2690, mahalaga ang Agosto 1, 1898 sa kasaysayan ng bansa. Higit sa 200 mga punong bayan ang pumirma sa deklarasyon noong August 1 sa deklarasyon ng kalayaan na mismong inihanay ni Apolinario Mabini. Ang pagpirma ng mga alkalde ay sumisimbolo sa pagsang-ayon ng taong bayan sa nasabing pangyayari. Alas 5:30 na po ang ating oras. Sa mga nagtatanong kung may pasok ba sa Taguig, meron. Wala pang so far, wala pa tayong anunsyo. Kung sa Laguna daw, sabi ni Jonathan, wala pa rin daw announcement, pero saka magsususpindi kung malakas ng ulan. Pero ito, kababanggit natin ng Taguig, nagsuspend na. Nagsuspend na po ng klase sa lahat ba ito ng antas? Sa lahat ng antas, ayan, public and private daan ho sa Taguig City. So yan po pinakahuling nadagdag sa mga lungsod sa Metro Manila na nagsuspende ng klase, habang sa mga karatig lalawigan ay wala pa tayong natatanggap so far. Kahit may kalakasan na may mga nagpapadala sa atin dito ng mensahe na malakas din ang pag-ulan sa kanilang mga lugar sa mga probinsya. Lalo na daw po dyan sa Bukidnon, ano? Malakas din ang ulan, maging sa Batangas at Nueva Ecija.
Malaking bahagi pala ito ng ating bansa nakararanas ngayon ng malalakas na pagulan. Ulitin ko lamang po, Taguig City, suspended na po ang klase. So yan po ay Malabon, Quezon City, Caloocan, Lungsod ng Maynila, Navotas, Marikina, Pasig, San Juan, Pateros at Taguig City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:32 ng umaga. Ang naghahanap ng magandang investment opportunity, eto na po. Yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang GIBSA. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty. Yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos lamang ang all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad. After ng 7 days pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnay na po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, ang simbahan, ang palengke, ang mga grocery store at higit sa lahat ang munisipyo. Kaya ka nakakita ng township na hindi mo na kinakailangan bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para gawin ang iyong mga kinakailangan gawin sa araw-araw. At kung ngayon pa ho kayo bibili para matupad ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Maganda umaga, Pilipinas! Nadagdagan pa rin po ang mga report ng walang pasok, mga nagsuspindi po sa Metro Manila. At pinakahuli na nga po dyan ang Mandaluyong. Tama? Mandaluyong, wala na ring pasok all levels. Samantala, tingalamin ang sitwasyon sa bahagi naman ng Pasay, Pateros, Taguig. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, nagdeklara na rin ng walang klase ngayong araw ang Pasay, Pateros sa Taguig dahil sa walang patid na pagulan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasay, suspendido ang klase face-to-face at online sa lungsod sa lahat ng antas pagpubliko man o pribadong eskwelahan. Alinsunod yan sa utos ni Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ito ay batay sa rekomendasyon naman ng Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa pagtataas ng rainfall warning sa Talakang Maynila sa yellow alert. Suspendido rin yung klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Taguig. Nagsuspindi rin si Pateros Mayor Ike Ponce sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa nasabing bayan. Sa ngayon ay napakalakas pa rin ang buhos ng ulan, partikular dito sa Parañaque City kung saan nararanasan ng zero visibility ng mga motorista sa ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ulitin ko lamang po yung mga lugar na nagsuspende po ng pasok. Malabon, Quezon City, Caloocan, Maynila, Navotas, Marikina, Pasig City, San Juan, Pateros, Taguig, Pasay at Mandaluyong. Ang hindi na lang po natin nakikita dito ay ang Parañaque, Makati. Wala pa rin, ano? Valenzuela, wala pa rin. Antabay lang ho, manatili po kayo nakatutok dito po sa DZRH para sa pinakahuling balita ukol ho sa nararanasan nating malalakas na pagulan. Siyempre yun pong mga nagsuspende na ng pasok ngayong araw at yung lahat po ng ating mga nabanggit ay all levels po yan, public and private. Sa iba pa natin mga balita, kukuha ang Pilipinas ng 2,000 doses ng bakunang panlaban sa monkeypox o mpox. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, may pagkakaiba ng kaunti ang Jynneos vaccine kumpara sa bakunang ginagamit laban sa smallpox. Maliwanag nito, ang Jynneos ay isang modified vaccine na nabibili o nabibilang din sa parehong orthopox virus family na kinabibilangan ng mpox. Kaugnay nito, nagpahayag na ang DOH sa World Health Organization ng kanilang intensyon sa pagkuha pa rin ng smallpox vaccine. At sa kapapasok lamang din na balita, sa Las Piñas ay wala na rin pong pasok, all levels public and private.
Samantala, mabigat naman sa puso na ipinababatid ng pamilya Tulfo na ang kanilang pinakamamahal na ina na si Ginang Caridad Teshiba Tulfo ay sumakabilang buhay na kahapon Agosto 27 sa edad na 97 dahil sa natural na kadahilanan at ngayon ay kapiling na ng Panginoon. Inulila ni Mami Karing ang kanyang mga anak na sina Ramon Jr., Tucci, Wanda Tulfo, Ben Tulfo, Bong Joseph, Senator Raffy Tulfo, Congressman Erwin Tulfo at Edel. Gayon din ang kanyang mga magulang at mga apo. Para sa mga nais na makiramay sa pamilya, si Mami Karing ay maaaring masilayan sa sanktuaryum na matatagpuan sa kanto ng Araneta at Quezon Avenue, Quezon City simula ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 28, ganap na alas 6 ng gabi. Ang kanyang mga labi ay ihimlay naman sa Heritage Memorial Park Taguig sa Linggo, Setyembre 1, ganap na alas 11 ng umaga. Hiling po ng pamilya na sa halip na magpadala ng mga bulaklak ay maaaring magkaloob na lamang ng donasyon sa mga religious charitable institution ng kanilang ina na kinabibilangan ng Emmanuel Servants of the Holy Trinity Foundation Incorporated na may bank number na 15003421115 para sa China Bank. At ang isa pa pong charity na kinabibilangan din po ng kanyang ina na Providence Home of St. Joseph Davao Incorporated na BPI Bank po ito na may account number na 000-9433-072232. Labing 3 minuto bago po mag-alas 6 na umaga, marangal, disenteng trabaho, mabisang pangontra sa krimen ayon sa Trabaho Party List. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Naniniwalang Trabaho Party List na mabisang pangontra sa krimen ng paglikha ng mas maraming marangal at disenteng trabaho upang mabuhay ng maayos ang mga Pilipinong manggagawa. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, ang kawalan ng sapat at disenteng hanap buhay ay isa sa mga maaring magtulak sa mga tao para gumawa ng krimen. Ipinunto ng Trabaho Party List ang ulat ng Philippine Statistics Authority na nakamit ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Ang jobless rate to 3.1%, mas mababa kumpara sa nakaraang taon na 4.1%. Kaakibat umano ng pagbuti ng peace and order situation ng bansa matapos iulap ng Philippine National Police ang bahagyang pagbaba ng index crime volume mula higit sa 196,000 noong dating administrasyon patungo sa mahigit 71,000 na lamang sa kasalukuyang pamahalaan. Giit ng Trabaho Party List, suportado ng iilang pag-aaral na ang pagtutok sa paglikha ng sapat na trabaho ay mabisang paraan upang mabawasan ang krimen, kaya't kailangan sa Kongreso ang mga grupong magsusulong ng kapakanan ng mga manggagawa. Saad ni Attorney Javier, isusulong ng Trabaho Party List ang mga programa hindi lamang para maparami ang hanap buhay sa bansa, kundi pati na rin ang epektibong job matching at placement process. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, alas 5:53, 7 minuto na lang po at alas 6 na ng umaga, tabay lang po sa mga lungsod na nagsuspende na ng klase. At nadagdag na nga po sa listahan ang Parañaque City na wala na rin pong pasok ngayong araw, all levels, pampubliko at pribado. Tuloy naman ang paggalugad ng mga pulis sa 30 hektaryang KOJC compound hanggat hindi nakikita para maaresto ang puganteng KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Ito'y sa kabila ng cease and desist order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court kaugnay ng presensya ng Police Regional Office 11 sa naturang lugar. Binigyan din ni DILG Secretary Benhur Abalos na tanging pagharang sa lagusan at pagbarikada lamang ng pulis ang ipinatitigil ng korte. Naninindigan si Abalos na malapit nang makita si Kibuloy na pinaniniwala ang nagtatago sa isang underground bunker sa KOJC compound. Samantala, sinabi rin ni Supreme Court spokesperson Camille Sue May Ting na walang nakasaad sa temporary protection order na inilabas ng korte na itigil ng otoridad ang pagsilbi sa warrant of arrest kay Kibuloy. Wanted ang pastor sa mga kasong qualified human trafficking,
at child sexual abuse kasama ang 4 pang kapwa akusado na miyembro rin po ng KOJC. Pagpasa naman sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, ipinagpaliban ng Kamara. RH12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Deferred o ipinagpaliban ng Kamara ang pagpasa sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Ito ay matapos ang mainitang sagutan ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista sa pangunguna ni Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations. Napikon din ang mga mambabatas sa pagmamatigas ni VP Sara na hindi sagutin ang mga tanong, hindi lamang tungkol sa confidential at intel funds noong 2022, kundi sa iba pang mga programa ng OVP para sa susunod na taon. Katwiran ng mga mambabatas papaano ipapasa ang budget ng OVP kung ayaw sagutin ni VP Sara ang mga tanong at palagi ang nililihis ang issue para makaiwas. Muling tinakdaan ng komite ang pagdinig sa budget ng OVP sa September 10. Ang panukalang budget ng OVP sa 2025 ay 2.037 billion pesos mula sa kasalukuyang budget nito na 1.885 billion pesos. Bibihirang nadidefer ang budget ng OVP bilang pagsunod sa parliamentary courtesy. Malayo din ito kumpara noong 2022 at 2023 kung saan halos wala pang 30 minuto lusot na ang budget ng OVP at nakatakda ng isa lang sa plenaryo. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Wala pa rin ho tayong natatanggap pa ng mga lugar partikular na mula po sa MMDA, pinakahuli yung kanina pa na flood areas. Pero sa ngayon po, yun lang po yung mga na-report natin kanina dyan sa bahagi ng Caloocan. 4 na minuto po bago alas 6 ng umaga, natagdag po sa listahan ng mga walang pasok ang Muntinlupa City. Gayun din po, ulitin ko lamang din ang Malabon, Quezon City, Caloocan, Maynila, Navotas City, Marikina City, Pasig City, San Juan, Pateros, Taguig, Pasay, Mandaluyong, Las Piñas, Parañaque at Muntinlupa. Ang hindi na lamang po nagsususpende ay ang Makati City tsaka Valenzuela. Tabayanan niyo po ang mga development dyan, pero so far yan pa lamang po yung mga lugar na nag-anunsyo na walang pasok po ngayong araw. At gaya nga ng binabanggit sa atin ng Pag-asa kanina, ngayong araw natin pinakamararanasan talaga yung malakas na pagulan, epekto nitong habagat na posible pang magtagal hanggang sa darating na Biyernes. Hinikayat naman ng Commission on Elections ang mga deactivated voter na mag-apply ng reactivation sa mga registration site ng poll body upang makaboto sa 2025 midterm elections. Sabi ni COMELEC Chair Attorney George Garcia, hanggang sa September 30 pa naman ang voter registration, kaya't may oras pa upang muling magparehistro. Batay sa COMELEC, nasa 6 na milyong pangalan ang kanilang tinanggal sa official list ng registered voters, pero nasa 100,000 lang ang nagpa-reactivate ng kanilang status. Magandang umaga, Pilipinas! Gerald Santos nagpasalamat na napangalanan na niya ang taong inakusahan niya nagpasalamat na napangalanan na niya ang taong inakusahan ng rape. Balitang hatid mula sa ating showbiz legend Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Pagkatapos humarap ng singer na si Gerald Santos sa Senate hearing kahapon, nag-post ito sa kanyang Facebook account na nagpasalamat siya na pinangalanan na rin niya finally ang taong di umano'y nang halay sa kanya. Binanggit niya ang musical director na inaakusahan niya ng rape ay si Mr. Danny Tan na matagal nang hindi nabigyan ng trabaho sa GMA7 dahil nga sa reklamong inihain ni Gerald Santos. Emosyonal ang singer nang sinabi niya ang lahat na dinadala niyang bigat gawa ng mapait na karanasang iyon. Pero pagkatapos nun ay lumuwag daw ang pakiramdam niya dahil finally ay nabanggit na nga niya kung sino ang taong ito. Bahagi ng post niya sa kanyang Facebook account, ang luwag sa dibdib ko ngayon na aking pinangalanan na ang umabuso sa akin kanina sa Senado. Unti-unti ay nakakamit ko na ang hustisya at dadalhin na namin ito sa hukuman. Ang akin pong paglabas tungkol dito should not be a lost cause. Ito sana ay magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga biktima ng sexual abuse
na hindi ninyo kailangang matakot dahil now more than ever ay naaalis na ang stigma at pangmamata sa mga biktima ng ganitong karahasan. End of quote. Pinag-aaralan na raw ngayon ng kanyang abogado kung ano ang nararapat na isa pang kaso laban kay Mr. Danny Tan. Nangyari kasi ito 19 years ago pa kaya pinag-aaralan pa nila kung pasok ba ito sa prescriptive period ng kaso. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas. Manatiling nakantabay para sa mga lugar na walang pasok. Marami na po nagsuspende dito sa Metro Manila. So sa ngayon, yan na po muna ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. So sunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Ating pong oras alas 6 ng umaga.